Madilim. Kakaalis lang ng mga ulap na nagdala ng pagulan. Pero kahit ganun ay patuloy pa rin ang pagpatak ng tubig ulan mula sa rooftop ng mga nagtataasang building. Patuloy ang pagpatak nila. Nakakahalina silang pagmasdan. Ang panganib dito sa syudad, mahirap ang matsyempo ng mga taong may mga masamang balak. Isang lalaki na nakasuot ng isang hoodie jacket at lumapit sa akin habang naglalakad ako pauwi galing sa meeting na natapos na halos hating gabi. Nagsambit siya ng mga salita nagpapahati ng ating paniniwala. Isang tanong na walang katiyakang sagot, ngunit may walang hanggang resulta. Gagantimpalaan kita ng isang kahilingan. Natawa ko. Sira ulo man siya o hindi, alam ko naman kung saan nahantong ang sitwasyon na to. Umiling ka na, sabi niya na may nakakakilabot na tono ng boses. Hiling ako o mamamatay. Alam ko na kung ano ang gusto niya. Baka hold-upper to at pinagbibigyan ako mabuhay. Bibigay ko sa kanya ang pera ko o papatayin na lang niya ako kung manlaban ako. Pero umiral sa akin ang pagiging piloso ko. Nakaisip ako ng kahilingan na sa tingin ko ay nakakatawa. Humiling ako sa kanya ng gusto ko ng 20 pesos. Baka maisip niya na wala siguro kung kapera-pera, kaya pamasahe ang aking naging hiling. Baka sakali na maisip niya na wala naman siyang mahihita sa akin. Baka bigyan pa niya ako ng pamasahe kapag sinabi ko na wala akong pera. Nakakatawang isipin yon. Napatingin ako sa nakahood na lalaki sa aking harapan na kanyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Para siyang mainabot sa hangin at lumitaw ang 20 pesos na papel mula sa isang madilim na hugis bilog na portal. Dahan-dahan itong lumipad papunta sa harapan ko. Sinapok ko yung lumulutang na 20 pesos at tinignan maigi kung totoo bang pera. Pagbalik ko ng tingin sa lalaki ay laking gulat ko na wala na siya. Sa bahay, wala akong ginawa kundi pagmasdan lang ang 20 pesos na papel. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan kanina. Nananaginip pa ako. Totoo ba talaga yung nasaksihan ko? Paano niya ginawa yun? May extra supernatural power ba siya? Magician ba siya? O alien? Totoo ba talaga yung pera na to o nasa isang panaginip lang ako? Sigurado akong di ako nananaginip dahil pinagmamasdan ko ngayon yung 20 pesos. Sa totoo lang, ang talaga nagpapasakit sa ulo ko ay ang pag-iisip na sinayang ko ba yung pagkakataon na binigay sa akin. Sinayang ko yung pagkakataon sa isang 20 pesos na papel. Baka isang genie talaga yung lalaki at pinadala ng Diyos para sa akin dahil naawa na dahil sa hirap ng buhay na aking pinagdadaanan. Ang akala ko na hold up ay isa palang biyaya na hatid para sa akin na aking sinayang lang. Di ko naman kasi alam kung totoo yun. Akala ko isang masamang tao lang ang kaharap ko at dahil umiral ang pagiging siraulo ko ay akala ko maiisahan ko siya. Yun nila lang nagbigay sa akin ng pagkakataon ay bigla namang nawala. Magbigay sa akin ng aking kahilingan. Diba, hanggang 3 kahilingan yon tulad ng mga sa palabas. Bakit isa lang? Pwede sana akong humiling ng kahit ano, kahit anong bagay. Pwede sana akong humiling ng milyones o maski bilyones pa. Pwede akong humiling na magkaroon ng supernatural power at maging isang superhero. Pwede din akong humiling na
Wala na sanang naghihirap sa mundo tulad ko. Pero ang hiniling ko, 20 pesos. Isang 20 pesos na papel. Hindi ako nakatulog ng buong gabi. Hindi ako nakatulog ng maayos ng buong linggo na yon. Bawat nakakapanghinayang ang pagkakataon, bawat nakakahiyang sitwasyon sa nakalipas, lahat ng bagay na gusto ko sanang mabago, hindi ko mapigilang maisip ang mga yon. Pwede ko sanang maiba ang pangyayari. Paulit-ulit bumubulong sa isip ko. Yung professor ko nung college na nagbagsak sa akin, kaya di ako agad nakagraduate. Pwede ko sana siyang magantihan dahil sa pamamahiya niya sa akin. Yung senior ko na pinapasa sa akin yung trabaho niya at wala naman siyang ginagawa. Pwede ko sana siyang hilingin na maalis sa trabaho. Ang boss ko, tama. Ang boss ko na walang ginawa. Kahit nakikita naman niya ang ginagawa sa akin ng mga katrabaho ko. Madalas, sumasali pa siya sa pambubuli sa akin. Pwede ko sanang hilingin na mamatay na siya at palitan sa pwesto niya. Linggo, pumunta ako sa trabaho kahit wala namang pasok. Alam ko na kahit linggo ay pumapasok ang boss ko sa opisina. Hindi para magtrabaho kundi para bembangin yung sekretary niya sa office niya mismo. Habang mapagmahal at supportive ng asawa ay iniisip na subsub lang siya sa trabaho. Mabigyan sila ng gandang buhay. Masasalamatan pa niya ako sigurado sa gagawin ko. Bigla kong binuksan yung pinto ng opisina ni boss. Laking gulat nila nang makita ko. Dali-daling binaba ng sekretarya niya ang nakalilis na palda nito at mabilis na naglakad papalabas ng office. Habang ang boss ko naman ay nagmamadali din na isarado ang nakabukas niyang zipper ng pantalon. Ginawa na naman niya ang pagsindak sa akin ng pagsigaw habang naglalakad ako papalapit sa kanya. Tanggal ka na sa trabaho! Naggugumahol siyang itinataas ang zipper, ngunit di niya magawa dahil sa taranta. Tinulak ko siya papunta sa desk niya at dinampot ang bulbe na nakapatong dito at itinarak sa magkabila niyang mga mata. Nabigla siya at wala nang nagawa kundi ang sumigaw. Sabay nito, paulit-ulit kong inuntog ang ulo niya sa corner ng desk hanggang sumabog ito. Nagtalsikan sa mukha ko ang kanyang dugo. Dahan-dahan siyang pumagsak sa sahig at nawala ng malay. Karamdam ako ng ginawa sa sarili nang makita ko ang kanyang dugo ang katawan. Pumunta ako sa kanyang office chair at umupo habang nakadikwatro at sinasabi na, "Dito talaga ako. Dito talaga ang pwesto ko." Habang pinagmamasdan ang nagtatayugang building sa bintana ng office. Ito dapat ang hiniling ko sa lalaki na yon. Naisip ko. Pero, ito na ako ngayon. Nakaupo na ako ngayon sa pwesto niya. Ito na yata ang pinakamasayang araw ko sa linggo na to. O di kaya ay pinakamasayang oras ko sa buong buhay ko. Nakakarinig ako ng sumisigaw habang papunta kami sa rooftop ng building. At hila-hila ka si boss na wala pa ring malay. Maaaring isang empleyado na walang lakas ng loob na pumatay para magkaroon ng magandang trabaho at malaking kita. Sino man siya, wala akong pakialam. Nang makarating kami sa rooftop ay lalo ko narinig ang mga ingay. Tunog ng sirena at sigaw ng mga tao. Yung naririnig ko. May mga tao sa katapat naming building. Sumisigaw sila.
Ako ata ang sinisigawan nila. Dinala ko ang walang malay na boss ko sa sulok ng rooftop at sumilip ako pababa. Galing pala sa patrol ng mga pulis yung tunog ng sirena na naririnig ko kanina. Binuhat ko yung walang malay na katawan ng boss ko at inihulog ito. Una, ang ulo niya sa pagbagsak. Tumama pa sa hood ng patrol ng pulis. Natawa na lang ako sa nakita. Biglang may ingay akong narinig. Binubuksan nila yung pinto papunta ng rooftop. Dinukot ko yung 20 pesos na papel sa bulsa ko. Ang nag-iisang hiling ko, ang kaisa-isa ang palpak na kahilingan ko. Inangat ko ang 20 pesos at pinagmasdan. Sabay punit nito sa gitna. Pagkapunit ko dito ay bigla akong tumalon ng building bago pa ako mahuli ng mga pulis. Ang makulong ang pinakamiserable kong pwedeng maranasan. Habang nahuhulog ako pababa, dinilat ko ang mga mata ko at tinignan ang pagbabagsakan ko. Sa kalagitnaan ng nagkakagulong mga tao at pulis, nakita ko siya. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng hoodie jacket na may nagliliwanag na mapupulang mga mata. Habang nakalahad ang kanyang mga bisig na animoy sasapuhin ako. Ang huling pumasok sa isip ko bago lumagapak at magkabali-bali ang katawan ko sa matigas na semento ay nawala ako sa katinuan. Simula nang bigyan ako ng kahilingan ng tusong diablo na to.